Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, Sara Duterte lumagapak sa survey at Doc Willie Ong naungusan na si Digong at siyempre si Yorme malakas pa rin sa survey. Yan guys, yan ang mainit na balita na kung saan ay lumabas sa Publicus Asia ang survey na kung saan unahin muna natin itong si Sara Duterte at saka si BBM ay bumagsak sa kanilang rating, lalo na itong si Sara at itong si BBM pantay lang. So, unahin muna natin. So, ayon dito sa trust and approval ratings of top national officials. Publicus Asia Survey. So, kung sa hindi nakakaalam guys, itong Publicus Asia na to, pag-aari to ni Maludikia. Itong si Maludikia guys, isa itong Duterte solid supporter. 'Di ba? So, itong survey na to, nilabas nila pero hindi pabor sa mga Duterte. So, unahin muna natin itong si BBM. So, itong si BBM, nung unang quarter, ibig sabihin January 1 to March, di ba? Yan ang unang quarter. So, ang score niya is 33%. Yung pangalawang quarter, yung April, May, June, yung ngayon na guys, wala pa rin nagbago. 33. So, pantay lang guys, yung kanyang performance o yung kanyang ratings. Yung kanyang approval rating, di ba? Ay nagtala ng 44% last quarter at ngayon 44% din. So, wala nagbago. Same lang guys. Same lang itong si BBM. Pero pagdating kay Inday Sara o BP Sara, yung kanyang trust rating mula 46 nung first quarter, bumagsak ng 41%. So medyo malaki ang binagsak, 5% guys. 5%. At itong yung approval rating mula 53 nung first quarter at 46. So kung makita natin guys, parehong bagsak. Parehong bagsak yung kanyang rating. Itong si BP Sara. So bakit kaya? Bakit kaya bumagsak siya? Di ba? Sa kabila na sinasabi nila na malakas itong si Sara pambato ng 2028. Pero medyo maaga pa guys, di ba? Malayo pa ang 2028. Nakadalawang taon pa lang nung last month, June. 'Di ba? Pero ngayon pa lang sumasadsad na, guys. Bumabagsak na ang kanyang rating. Ang tanong dito, aabot pa ba kaya itong si Sara Duterte? 'Di ba? Sa 2028. Kung ngayon pa lang padapaan na siya. 'Di ba? Siguro ang epekto nito dahil nakita natin, 'di ba, itong si Sara sinusuportahan yung mga nagpapatawag ng BBM resign, 'di ba? Kila Pastor Kibuloy. Di ba? Nagsasalitasan ng kung ano-ano mga plano ng gobyerno, kumukontra siya. Di ba? Marami nang hindi naaayon o umaayon itong si Sara Duterte. Yung survey na to guys, hindi pa kasali dito. Medyo na-expose pa siya dito dahil hindi pa siya nagre-resign bilang ang DepEd Secretary. So alam naman natin guys, dapat mataas pa yun kasi medyo hindi pa sila nangangalahati. 6 years yan, di ba? Dapat yan kung bababa yan 20, 26, 27 hanggang 28. Kasi 2024 pa lang ngayon, 4 years pa yung kanilang panunungkulan. At ngayon, tanggal na sa DepEd, di ba? Nag-resign na, mawawalan na siyang exposure. Hindi na siya masyadong pag-uusapan ngayon. So lalo na siyang bababa nito sa fourth quarter, 'di ba? Ay sa third quarter ng taon na 'to. Kasi alam naman natin nung DepEd Secretary siya, medyo importante yan guys.
at nakakalibot pa siya, nakakaikot pa sa ibang parte ng ating bayan dahil nga Defense Secretary siya. Medyo maingay pa yung kanyang pangalan. Pero ngayon, wala na guys. Makikita natin baka tuloy-tuloy na itong pagbagsak na sa third quarter. So nakita natin, di ba guys, tignan nyo si Subiri. Itong si Subiri, di ba, nung Senate President siya, lagi siyang laman ng balita. Di ba? Talagang nakikita natin from time to time kung ano mang may programa yung gobyerno, nandyan siya. Pero mula nung tinanggal siya bilang Senate President, anong nangyari kay Subiri? Hindi na siya pinag-uusapan ngayon guys. Sino pinag-uusapan ngayon bilang kapalit niya? Si Chis Escudero na dahil siya na yung Senate President. So kalaunan yan, mga ilang buwan pa guys, wala na. Palubog ng palubog si Subiri, hindi na yan mapapansin ng publiko. Ganon din kay Sara guys. Ganon din ang mangyayari kay Sara. Dahil magiging limit na lang bilang Vice President na lang. Kung hindi pa siya marunong dumiskarte guys, kagaya ginawa ni Lenny, kung wala sa sariling palo bilang Vice President, lalo na siya makakalimutan ng tao. Lalo pat, di ba? Sa ngayon, nakikita natin, ang usapin ng West Philippine Sea, wala siyang imik. No comment siya, di ba? May naputulan na ng darili, water cannon na tayo, binangga na yung barko. Actually, hindi lang naman siya, yung buong pamilya Duterte, no comment talaga sila dyan. Pagdating sa China, hindi nila ma-condemn. Bakit kaya, di ba? So, alam na natin guys, it's either nakinabang sila o talagang malaki ang pabor na binigay ng China. Lalo na nung panahon nila, itong si Digong ay puppet talaga ng China, di ba? So, tignan natin kung aabot pa itong si Sara Duterte ng 2028 na ngayon pa lang ay bagsak na. Di ba? So, yun ang magiging problema ni Sara Duterte. At ngayon, lumabas na naman ng balita, hindi ba sabi niya, tatakbo ang kanyang tatay, si Pulong at saka si Baste. Pero kinontra, di ba? ng kanyang sariling ama, sabi niya hindi na siya tatakbo dahil matanda na siya. So, sila mismo guys, hindi nakakasundo. Wala yata ang GC pamilya na to eh. So, yun ang mangyayari. Baka lalo pang lumagapak yan. Di ba? So, ngayon punta tayo sa senador guys. So, publicus din guys, yung 2025 election. Medyo mainit na yan, medyo malapit-lapit na. At ilang buwan na lang, July na ngayon, August, September, October, 3 months na lang guys. Magpapile na ng certificate of candidacy. Makakaalaman na. Pero sa survey na to, ginawa kasi to June 15 to June 19 ng Publicus Asia na pabor ito, na suportado ito ni Maludikea ng mga Duterte, guys, di ba? So pumalo na sa number 1 itong si Doc Willie Ong. Taas, di ba? Naungusan niya itong si Erwin Tulfo, dati 1 lagi to. Lalo na itong si Digong number 3 na lang. So, siguro guys, sa tingin natin talaga ngayon mananalo na itong si Doc Willie Ong. Hindi man sa pinalad, di ba? Nung una, ng senador to, talo. Pangalawa, nagbay siya ni Isko, talo pa rin. Ang maganda lang kay Doc Willie Ong guys, hindi siya tumigil, lalo na sa pagbablog na yung magbigay ng magandang information, lalo na sa kalusugan. Tumutulong pa rin siya, hindi siya nagbago, ganun pa rin. So, siguro, nakita ng taong bayan. Na ngayon, nakita naman natin, di ba, may mga ilang senador na pinagtatawanan na, parang nabibwisit na yung taong bayan. Wala nang ginawa, di ba? Walang nakikita, lalo na sa pagtulong, kaya nabibwisit siguro ng taong bayan. Kaya sa tingin natin, mananalo itong si Doc Willie Ong, na kung saan sinuportahan natin to guys, mula pa nung unang pagtakbo ng senador, hanggang vice ni Isko. At ngayon, sana tumakbo ulit. Dahil talagang kailangan natin si Doc Willie Ong, lalo na sa usapin ng health. Kailangan natin to at matulungin naman talaga to. Number 2, itong si Tulfo, Erwin. So, sa tingin natin guys, talagang papasok na to guys. Bilang senador kasi nga, malakas siya sa lahat ng survey. Okta Research man yan, di ba? SWS, Pulse Asia, malakas talaga itong si Erwin Tulfo. Tingin ko, mananalo to. Yun na nga lang, dalawang Tulfo na rin ng nandiyan sa Senado pag nanalo. Na which is hindi tayo agree sa mga ganyan. Pero kung iboboto ng taong bayan, wala tayong magagawa guys. Dapat talaga nasa botante yung magandang pagpili. Number 3 itong si Digong nga. Diba? Na namayagpag din number 1.
na kung saan ay ex na to. Dahil ngayon ang balita nga, hindi na daw siya tatakbo. Kinontra na nga itong si Sara Duterte na kanyang anak na sinabing tatakbo. Yung pala, hindi siya tatakbo. Matanda na siya. Totoo na, matanda na to guys. Hindi na makakaikot sa bansa. At natapos na siya guys, di ba? Naging presidente na siya. Ano nangyari sa loob ng 6 na taon? O yun, sablay nga lang guys. Na kung saan ngayon ay pinuproblema ni Bongbong Marcos yung mga pinagagawa ni Duterte. Di ba? Nung 6 na taon. Di ba? Una, yung West Philippine Sea. Gentleman's agreement na binenta niya. Di ba? Na ngayon ay naging sakit ulo natin. Yung Parmali, 47 billion na corruption na siya naglipat sa DOH at inamin na yan nitong si Duque at ngayon talagang naubusan tayo ng kaban ng bayan guys. At yung EJK, di ba, War on Drugs na kung saan 7 taon nang umiiyak guys. 7 taon nang umiiyak ang mga pamilya ng mga nabiktima na kung saan ngayon naghihiring. At ang masaklap dito guys, ayaw arapin ni Duterte sa hearing silang dalawa ni Bato. Di ba? Nakita nyo na pagkatapos siyang gumagawa ng mga kautusan sa war on drugs, di ba? Na maraming manamatay, alas 20,000 o higit pa doon. Di ba? Ang namatay diyan. Siyempre, sino ba nagutos niya kung di siya, di ba? Si presidente tsaka itong chief PNP itong si Bato. So, sana harapin nila. Huwag silang maduwag, huwag silang matakot. Kung wala namang ginawang kasalanan, dapat nilang harapin. Maawa naman sila sa mga biktima ng war on drugs na inosente guys. Ang tinutukoy natin dito yung mga inosente na kinukwento ng mga naging biktima, mga menor de edad pa, hindi, wala naman sa drug list, marami pang kwento, talaga maaawa ka sa kanila. Kaya sana wag kalimutan ng taong bayan to. Si Lacson yan, pasok din. Si Tito Soto, si Bongo, naku, pakapasok pa ba to? Pero guys, may isasampang kaso itong si Trillanes na plunder, silang dalawa ni Digong. Sasampa ng kasong plunder dahil yung kontrata daw binigay sa, hindi ko alam kung tatay ba niya o kapatid niya. Basta, kamag-anak ni Bongo, binigyan ng 6 billion na kontrata ayon kay Senador Trillanes. At siyempre, ang ating favorite, si Yorme. Bata pa kasi si Yorme talaga guys, kailangan ng ating bayan. 'Di ba? Kailangan ng ating bayan. Kaya malakas siya, number 7 siya, 4, 6. Number 7 siya guys, malakas siya. Kaya ako gusto ko talaga tumakbo si Yorme. Bukod sa ginawa niya, yung resibo niya guys, 'di ba? Yung iba nga, 'di ba, binoboto nyo. Wala namang resibo, wala namang performance. Wala namang patun na proof na may mga ginawa sila. Ito world class pa 'to. 'Di ba? Mga public hospital na world class, mala St. Luke's, yung eskwelang pinagmamalaki natin pa ulit-ulit, world class with aircon, di ba? At marami pang mga public service ang kanyang mga ginawa na kung saan pinapakinabangan ng taga Maynila. Si Leni Robredo, ex na rin to guys, kasi sabi niya, di ba, tatakbo siya bilang mayor ng Naga. Maglo-localize na lang siya. Si Amy Marcos, bumaba na rin siya sa, guys, dati, number 5 to, pasok to sa number 5. Ngayon guys, pababa na rin siya ng pababa. Sumunod ito si Kiko Pangilinan, si Cayetano, ito tagal na rin to. Dapat mag-isip-isip na rin ng taong bayan, di ba? Cayetano, at itong si Gibo mukhang nakatulong sa kanya guys. Yung policy niya sa West Philippine Sea, di ba? Talagang matapang ang kanyang mga statement at talagang binabanatan yung mga nakaraang administrasyon na kung saan ay naging sunod-sunod nga itong si Duterte sa China na kung saan ngayon ay sakit ng ulo ng ating bayan, di ba? At talagang nakakainis, di ba, ang ginagawa ng China. So kaya guys, anong masasabi nyo dito na kung saan itong si Sara Duterte ay pabagsak na ng pabagsak? At itong mga senador natin, pumili tayo guys sa 2025 na sana ay hindi na tayo mabubudol at mag-isip ng mabuti. Yung mga talaga may resibo, di ba, na ginawa sa ating bayan na tingin natin makakatulong. Huwag lang sikat o wag lang pipili sa apelido guys o mga political dynasty kasi nga nakaupo na yung iba dyan na umupo na
yung iba, wala naman alos nagawa, di ba? Meron din namang ibang nagawa yung iba. Pero gaya na sabi ko guys, doon na tayo kaya sa may resibo at nakikita natin tumutulong. Kagaya nga ni Doc Willie Ong, na tuloy-tuloy ang pagtulong, at si Yorme, na bata pa at talagang marami rin natulungan. Right guys, ganito na lang po. Abangan yung susunod kong vlog. Thank you very much.